Nakikipag-ugnayan ng MMDA sa LTO kaugnay ng humigit kumulang 30,000 plakang nakumpiska nila at nakatambak lang ngayon sa kanilang tanggapan. Karamihan daw sa mga ito ginamit sa talamak na modus ng ilang pampublikong sasakyan na kung tawagin ay kambal plaka. Narito ang aking report. Bahagi lang ito ng mahigit 22,000 plaka na naipon at nakaimbak sa MMDA office sa Makati, pero halos napuno na nito ang rooftop ng ahensya. Ang mga plakang ito nakumpiska mula 1994 hanggang 2004 dahil sa samot-saring traffic violation, mula out of line at kolorom na pampublikong sasakyan hanggang sa driving without license at refusal to give license ng mga pribadong bihikulo. Ang nakakapagtaka dyan is kung ganito yung kadaming mga nakuha, di naman siguro ganito kadaming na-retire na mga vehicles na hindi na umaandar. So, yun ang kailangang malaman kung paano nakakaandar pa yung mga... So implication po nito is maraming gumagamit ng plaka na hindi talaga original. Or nakakuha sila ng replacement plates. Sa ginawang pagsasaayos ng MMDA sa mga kumpiskadong plaka, dito nakita ang talamak na modus ng ilang pampublikong sasakyan na kung tawagin ay kambal plaka. Ang improvised plate, ito yung kambal plaka eh. Ito yung original, ginagamit ng may-ari talaga ng na bus na yon or sasakyan, and then gagawa sila ng plate number equivalent dun sa pareho. Improvise sila so that pag makita ng ating mga traffic constable, yung plate number na ito, may franchise to eh. So hindi mo hulihin. Mahuhuli mo lang pag tingnan mo yung papeles. Ayon sa MMDA, nakikipag-ugnay na sila sa LTO para matiyak na mga nagmamay-ari ng mga plakang ito maisaayos ang kanilang traffic violation bago payagang ma-renew ang kanilang plaka. Tinatanong na rin daw nila ang COA para malaman kung ano ang gagawin sa mga plaka. Aminado ang LTO, posibleng nakakuha ng replacement plate sa mga nakukumpiskahan ng plaka dahil hindi raw nakakarating sa kanila na may violation pala ang mga ito. Unless may mag-report naman sa amin na talaga namang may mga violations to either in MMDA or sa mga local government units, hindi natin malalaman. At kung makomply naman nila yung mga basic requirements natin, wala naman tayong choice kundi bigyan sila ng mga duplicate plates. So ang maganda nito talaga, dapat kung mayroon sila mga apprehension sa MMDA, sa law enforcement, sa PNP, pagbigay alam nila sa amin upang sa ganun mailagay namin sa sistema at mabar sila from registering. Pero sa pamamagitan ng plate standardization program ng LTO, matitigil na raw ang pagkumpiska sa plaka bilang paraan ng traffic violation apprehension. Sa pamamagitan nito, umaasa silang matitigil na rin ang nakaugaliang kambal plaka. We're looking at 3 to 5 years para ma-issue na lahat ng bagong disenyong plaka. In this way, makikleanse natin yung records natin, not only for those cases, but also yun sa mga nagre-registro na hindi specific yung mga addresses nila kasi malalaman natin dito ito. Kasi ang manner natin ng pagpapalit, pag nagbayad ka sa amin, i-email namin sa iyo yung bago mong plaka. And if you did not indicate your actual address, hindi mo matatanggap yung plaka. At pag hindi mo natanggap yung plaka, makikita ka namin sa lansangan, ma-identify ka namin, huhulihin ka namin. Bukod sa mahigit 22,000 plakang nakumpiska mula 1994 hanggang 2004, may humigit kumulang pang 10,000 nakumpiska mula 2005 hanggang noong nakaraang taon na nakaimbak din sa MMDA. Ang ilang taxi driver na aming nakausap, hindi na nasorpresa sa dami ng mga hindi tinutubos na plaka. Sadya raw kasing pinapabayaan na lang ito ng ilang operator at driver. Kasi may mga kambal na kasi yan eh. Uso kasi yan ang kambal eh. Lalo na pag luma na yung taxi, unit. Ayun, hindi na tutubusin yun. Kasi meron namang naka-ready na. Meron namang kapalit noon.